Bagyong Domeng lalo pang lumakas sa severe tropical storm category. Bagyo inaasahang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan dahil sa habagat. Opisyal na pagsimula ng habagat, inianunsyo ng Pag-asa. Mas madalas na mga pag-ulan, asahan na. Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. At Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, kapwa nagpiyansa ng 90,000 pesos para sa kasong graft. Arrest warrant sa plunder case, hindi pa inilalabas ng Sandigan Bayan. Good news sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng big-time oil price rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, maaaring bumaba ng hanggang 4 na piso kada litro ang gasolina, 8 piso ang diesel at 10 piso naman ang kerosene. Sinabi ng DOE na isa sa mga dahilan ng inaasahang rollback ay ang positibong pag-usad sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kapag natuloy, mababawi nito ang ipinatupad na oil price hike ngayong linggo sa gasolina, diesel at kerosene. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office ang isang motovlogger kung saan makikita umano ang mabilis na pagpapatakbo nito ng kanyang motorsiklo sa isang pampublikong kalsada. Makikita rin umano sa nasabing video na pinara siya ng mga pulis. Ngunit sa halip na huminto ay iniwasan umano nito ang mga otoridad. Sinuspindi na ng LTO ng 70 araw ang lisensya sa pagmamaneho ng motovlogger habang isinailalim na rin sa alarm status ang motorsiklo nito. Inanunsyo na ng DOST Pag-asa ang formal na pagsimula ng Southwest Monsoon o habagat sa bansa ngayong Sabado, May 30. Dahil dito, ayon sa Pag-asa, inaasahan na ang madalas na mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Paliwanag pa ng Pag-asa, ang pag-iral ng habagat ay isa sa mga senyales na nalalapit na ang pagsimula ng panahon ng tag-ulan. Gayunman, posible pa rin anila na magkaroon ng mga araw o linggo ng walang mga pag-ulan o ang tinatawag na monsoon break. Lalo pang lumakas at ngayon ay nasa severe tropical storm category na ang Bagyong Domeng. Ayon sa update ng Pag-asa, inaasahang magdadala ito ng malalakas na ulan dahil na rin sa epekto ng habagat. At para ihatid sa atin ang latest sa Bagyong Domeng, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Kanina alas 10 ng umaga, huling namatan itong sentro ni Bagyong Domeng. Yung 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito ay northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. And para po sa kaalaman ng lahat, ngayong umaga ay opisyal na idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng pag-iral ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat. So inaasahan natin na sa mga susunod na araw, akibat nitong epekto or itong presence ni Bagyong Domeng, mas dadalas na yung mga pag-ulan natin dito sa ating bansa, especially sa western section ng Pilipinas. Hindi pa naglalabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest para sa kasong plunder at pangalawang count ng graft ni na Senator Jinggoy Estrada, former Secretary Manuel Bonoan at 3 pang dating opisyal ng DPWH mula sa National Capital Region. Ayon kay Sandigan Bayan, Presiding Justice Geraldine Econg, hindi ito nai-release kahapon dahil dinidinig pa ng naturang dibisyon ang mosyong inihain ng kampo ni Senator Estrada na humihiling na i-withdraw ng korte ang warrant of arrest laban dito. Ayon sa abogado ni Estrada, nag-ugat ang mosyon dahil hindi umano naipaalam sa kanila ang mga kasong ito bago maihain sa hukuman. Kasi nga, dahil wala nga kaming nalalaman tungkol dun sa pag-issue ng mga paratang labang kay Senator Jinggoy, ay ang hirap namang sagutin. Non-bailable ang kasong plunder, kaya naman inaasahan na kapag may warrant of arrest ng ilalabas ang 5th Division, ididitine ang mga akusado kapag naaresto o sumuko sa mga otoridad. Sa
Samantala, parehas nakapagbayad ng 90,000 pesos kahapon sina Estrada at Bunoan para sa one count of graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Pasado alas 4 ng hapon nang dumating si Estrada kasama ang kanyang pamilya sa korte. Bahagya pang nagkaroon ng tensyon nang magkatulakan ng mga security personnel, miyembro ng media at mga kaanak ng mambabatas. 6 na buwang hindi tatanggap ng sahod at suspindido si Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez at 11 nitong sangguniang panlalawigan members. Sa order na inilabas ng Office of the Ombudsman, pinatawan ang mga ito ng preventive suspension upang hindi makaapekto sa investigasyon kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanila ni Catanduanes Governor Patrick Azanza. Sangkot umano ang vice-gobernador at 11 SP members sa irregularidad sa utilization at allocation ng Quick Response Fund sa Catanduanes para sa Super Typhoon Uwan noong November 2025. Sa halip umano na gamitin sa relief goods ang higit 26 million na QRF, inilaan ito sa cash assistance o ayuda na hindi naman kabilang na immediate response para sa mga nasalanta. Ang nangyari naman ito, na-deprive yung mga kababayan natin na magamit yung Quick Response Fund dahil nagka-delay yung, kumbaga, up to now, nasa korte pa rin yun. Umaasa si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na maayos din ang gusot sa Senado na nag-ugat sa isinusulong na panukalang amyendahan ang kanilang panuntunan para payagan ng isang senador na dumalo ng sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Pero ang panindigan nito hindi sasang-ayon ng House Prosecution Team kung magkakaroon ng remote participation sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, mahalaga at dapat igalang ang proseso. We are not amenable to that because we understand that this is a constitutional process. Agad na sinagot ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanyang aligasyon tungkol sa umano'y charter change at no election scenario sa 2028. Sinabi ng senadora na mali umano ang impormasyong nakarating sa Pangulo at iginiit na malinaw sa kanyang video presentation at privilege speech kung sino-sino ang nasa sinasabing pagpupulong. Nauna nang itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. ang aligasyon at sinabing wala umanong naging pag-uusap o plano tungkol sa pagpapaliban ng halalan at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal. Matatanda ang nagpresenta si Senador Amy ng video na nag-uugnay sa ilang opisyal at mambabatas sa umano'y pagkilos para sa charter change at posibleng pagbabago sa takbo ng eleksyon sa 2028. Isang lalaking nagpapanggap na may impormasyon tungkol sa kinaroroonan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang inaresto ng National Bureau of Investigation matapos nitong tangkaing hinga ng pera ang mga otoridad kapalit ng peking lead sa lokasyon ng senador. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagsimula ang insidente matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Executive Secretary Ralph Recto tungkol sa isang taong nagsabing may nalalaman siya sa pinagtataguan ni Senator De La Rosa. So he pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. Marami na umano sa kaanak ng mga nawawalang sabungeros ang hindi na dumadalo sa pagdinig sa kaso. Sabi ng ilang pamilya na nagtungo sa Department of Justice o DOJ kahapon, mayroong iba sa mga kaanak ng mga biktima ang tumatanggap umano ng 40,000 pesos kada buwan. Itinuro nilang may pakana nito ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Dagdag pa ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, mas marami na ngayon sa kapwa nila mga kaanak ang anilay lumipat na sa kabilang kampo. Napansin niyo naman na kami ay nung araw marami. Ngayon lilima na lang po kami. So yung mga kasamahan namin ay nandun na sa kabilang panig at tumatanggap ng pera para lamang hindi umattend sa aming mga kaso. Mag-isang linggo na ang nakalipas mula nang gumuho ang itinatayong hotel sa Angeles City, Pampanga. Patuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue at retrieval operation ng iba't ibang mga rescue group upang mahanap ang mga biktimang hinihinalang nadaganan ng gumuhong gusali. Batay sa update kahapon ng Unified Command Management Option, sinasabing bandang 2:50 PM kahapon nang may madetect ang kanilang radar equipment na 4 na moving entities o tila mga gumagalaw sa ilalim ng mga durog na semento sa may ground zero. Gayunman,
Paliwanag ng Unified Command na hindi ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ngang mga taong buhay pa sa ilalim ng gumong gusali.